Ikaw ba may nakilala ka ng isang taong dominante? How about naman ng isang taong manipulative? O yung mga taong nagmamanipula ng iba para sa kanilang sariling kapakanan? Naranasan mo na rin bang manipulate ng ibang tao? Nako, alam niyo ba yung emotional manipulation? Iba-iba kasi ang klase ng manipulasyon. At ang ating maririnig ngayon ay isang klase ng manipulasyon na siguro nararanasan din ng iba sa atin. O baka tayo mismo ang gumagawa nito. Hello po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Siyempre kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na hatid ko sa inyo for today's video. And trust me when I say na worth it po ang oras ninyo para sa kwentong ito. Ito na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga taong nananamantala lalo na kapag alam nila kung ano ang kahinaan ng iba. May mga tao na ginagamit ang kanilang lakas at talino para mang-apak ng iba, para magdomina ng isang tao. Dear Mama Mia, ewan ko kung makakalimutan ko ba ang araw na yon. Hindi na nga yata siguro. Dahil ilang beses ko na ring sinubukan pero hindi ko magawa-gawa. Napakainit ng tanghaling iyon. Amoy na amoy ko ang malakas at matapang na amoy ng kape mula sa maliit na cafe kung saan ako naroroon. Maliit nga ang cafe na yun pero sikat naman siya. Kaya napakaingay. Hindi ko rin malilimutan ang tunog ng mga tao sa paligid habang ako ay nakaupo sa tabi ng bintana. Nagtatago sa likod ng libro ko pero hindi ko naman talaga pinopokus ang pagbabasa doon. Saka dun siya pumasok. Hindi naman siya kahawig ng kahit na sino mang babae o lalaki na nakikita ko sa araw-araw. Wala rin siyang kahawig na sikat na personalidad. Pero kakaiba ang aura niya. May aura siya na hindi mo mapapasubok sa unang tingin. Parang alam niya ang bawat galaw mo bago mo pa man ito gagawin. Tumingala ako at doon ay nagtagpo ang aming mga mata. At sa sandaling yun, parang may maliit na kuryente na tumatakbo sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag. Pero kakaiba ang dating niya, Mama Mia. Alam kong iba siya. Lumapit siya sa may counter at umorder ng simpleng espresso. Kaya alam ko na iba siya. Sino ba naman kasing matinong tao ang gugustuhin ng espresso ay napakapait noon. Ngunit bago pa man siya umupo ay napansin na niya ako. Ngumiti siya sa akin. Nang halata na may halong kumpiyansa, pati na rin biro sa kaniyang mga mata. At ako, Mama Mia, hindi ko maikubling na patingin ako sa kanya ng mas matagal kesa sa normal. Maayos ka lang ba dyan? O nagtatago sa likod ng libro para takasan ng mundo? Tanong niya. Ang tanong na yun ay tila matalinghaga para sa akin. Hindi araw-araw na naririnig ko ang tanong na yun, lalo na kung sa isang estrangherong katulad niya. Parang alam niyang gusto kong sagutin pero hindi ko naman talaga kailangan. Napailing ako, hindi dahil sa pang-iinis niya, kundi dahil sa paraan niya ng pagsasalita. May kakaibang timpla ng kumpiyansa
na nakakaakit pero at the same time ay nakaka-intimidate. Ha? Hindi naman ako tumatakas, medyo busy lang. Sagot ko sabay ngiti, pero halata niya yatang pilit lang ang ngiting iyon. Umupo siya sa malapit sa akin. Hindi naman masyadong malapit, ngunit hindi rin kalayuan. Yung sakto lang para maramdaman ko ang presensya niyang hindi pa nagiging creepy. At tila doon ay nagsimula ang isang larong hindi ko maipaliwanag. Isang larong hindi ko alam kung bakit ko napasukan. Hindi naman niya sinubukang magpaka-agresibo o mangibabaw agad sa akin. Sa halip ay nagtanong-tanong siya ng mga simpleng bagay. Tulad ng mga bagay na hilig kong gawin, kung saan ako nag-aral, kung ano ang paborito kong libro at musika. Mga simple lang, pero sa bawat tanong ay tila may mahinhin na pagtulak para magsabi ako sa kanya ng mga bagay na hindi pa dapat, para mag-open up ako sa kanya na para bang matagal na kaming magkakilala. May mga pagtigil pa siya sa pagitan ng kaniyang pangungusap. May mga pagtitig din siya sa akin, Mama Mia. At may mga konting halakhak siya na para bang doble ang ibig sabihin. Hindi ko matatwa kung ano ang nararamdaman ko noon. Alam kong kinakabahan ako, pero kinikilig din sa sabay na pagkakataon. Mama Mia, kahit simple lang yung mga tanong niya, palagay ko, parang alam na niya ang sagot bago pa man bumukas ang bibig ko. Sa una, natatakot akong baka masyado akong ma-expose. Ngunit habang tumatagal, nakaramdam ako ng kakaibang excitement sa aming pag-uusap. Parang may larong nagsisimula. At ako, Mama Mia, ay tila naku-curious. Tila kahit alam ko na mapanganib ang larong yun, ay mukhang gusto kong sumali talaga sa larong iyon. Mukhang gusto kong maging willing participant para sa eksperimentong ginagawa niya. Alam mo, mahilig akong makita kung paano magre-react ang mga tao. Lalo na kapag nalalaman nilang wala silang kontrol sa sitwasyon. Para sa akin, nakakaaliw, nakaka-entertain ng bagay na yon. Sabi niya habang nakatingin sa akin na para bang sinusukat ang bawat reaksyon ng aking mukha, mata at ng aking katawan. Kung tutuusin, Mama Mia, napakaiksi lang ng pangungusap na yon. Pero para sa akin, parang nakaturo siya sa puso ko at sa utak ko ng sabay. May halo itong kilabot at aliw. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot sa kanya o dapat ba akong matuwa dahil binibigyan niya ng atensyon at interes ang isang katulad ko. Ang unang laro niya ay hindi naman literal, Mama Mia. Pero psychological. Napapansin kong may mga tanong siya na hindi mo inaasahan na itatanong ng isang taong nakakakilala lang pa lang sa isang tao pa. May mga detalye tungkol sa mga choices ko. Bakit ko ginagawa ang ilang mga bagay sa buhay ko. At sa bawat sagot ko, Mama Mia, ay tila may mahinhin siyang acknowledgement o may mga mumunting pagbabago sa ekspresyon niya. Halos hindi mo mapapansin, lalo na kung hindi ka observant na uri ng tao. Lalo na kung hindi ikaw yung klase ng tao
na minamasdan at inoobserbahan ang lahat sa paligid mo. Pagkatapos ng halos isang oras, habang nag-uusap pa rin kami, napansin ko na unti-unti akong nagiging self-conscious. Alam ko kasing sinusuri niya ang bawat galaw ko, ang bawat sagot, ang bawat ekspresyon. At sa kabila nito, kahit may takot, ay hindi ko rin maiwasang ma-enjoy. Parang may halo ng thrill sa bawat segundong nag-uusap kaming dalawa. Sa huli, bago pa kami maghiwalay, ay ngumiti siya sa akin, sabay sabing, "Magkita tayong muli. Gusto kong makita kung paano ka magre-react sa susunod." Sophia, right? Hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng pangungusap na yon ay nag-iwan ng matinding kakulangan sa akin. Hindi lang basta curiosity ito, may halo ng antisipasyon, ng pagnanais na malaman kung ano nga ba ang susunod na hakbang sa aming dalawa. At alam ko sa sarili ko, Mama Mia, sa kabila ng pagiging logical thinker ko, alam ko na nahulog na ako sa laro niyang iyon. Alam kong handa na akong maglaro sa larong gusto niya. Habang naglalakad ako, paulit-ulit sa isip ko ang bawat titig, bawat ngiti, at bawat tanong na ibinato niya sa akin. At sa isang maliit at tahimik na bahagi ng puso ko, alam ko, Mama Mia, alam ko na ang larong iyon ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ko sa sarili ko, sa ibang tao, pati na rin sa mundo. Pagkalipas ng ilang araw, hindi ko maalis sa isip ko ang kaniyang pagmumukha. Parang bawat eksena, bawat kilos niya, paulit-ulit sa ulo ko. Ang paraan ng kaniyang pagtawa, ang pag-angat ng kaniyang kilay, ang pagtingin niya sa akin na para bang sinusukat ang bawat galaw ko. At alam kong may konting kontrol na siya sa isipan ko, Mama Mia. Kahit hindi pa siya pisikal na naroroon, alam kong nakokontrol na niya ako. Ewan ko, pero imbis na matakot ay nasasabik patuloy ako. Hanggang sa nag-text siya sa akin. Oo nga pala, so sobrang excited ko na sabihin sa inyo ang mga detalye ay nakalimutan ko nang mabanggit na bukod sa pagkakakilala namin sa araw na yon, ay hiningi na rin pala niya ang cellphone number ko. Pero hindi ko hiningi ang cellphone number niya. Ayokong isipin niya na interesado ako sa kanya, kahit na yun na rin naman yata yung ibig sabihin nung binigay ko ng kusa ang numero ko nang hindi pa niya ako pinipilit. Kahit hindi siya nagpakilala, alam kong siya yun. Siya lang naman kasi ang estrangherong binigyan ko ng cellphone number ko. Kape tayo bukas. Simpleng mensahe lang. Ngunit may naka-attach sa puso ko na tila aura ng expectation. Hindi ko alam kung bakit, pero nagbakasakali akong pumayag. Sa araw na yon, Mama Mia, naghanda ako ng konti. Medyo pinag-isipan ko ng konti kung ano ang isusuot ko. Kung paano ako magpapakita na hindi niya ako basta-bastang makokontrol. Pero hindi rin naman yung dominante ang dating ko. Dahil palagay ko, ang mga katulad niya ay nag-e-enjoy kapag sila ang nagiging dominante. Parang alam kong titignan niya ang bawat detalye ko. Pagdating ko sa parehong cafe ay nandun na siya. Nakaupo sa parehong mesa na nakikita ko sa una naming pagkikita noon. Ngunit siya
Siya noon ay tila may halong kiliti ang kanyang mga mata. At Mama Mia, yung kumpiyansa niya sa kanyang sarili ay ramdam na ramdam mo kahit hindi ka pa nakalapit sa kanya. Ewan ko kung ganun ang dating niya sa ibang tao. Basta ganun na ganun ang dating niya sa akin. Namiss mo ba ako? Diretsahan niyang tanong. Halos parang biro, ngunit may kasamang matalim na intensity sa kanyang mga mata. Napangiti ako. Medyo nahihiya, pero umamin rin naman. Siguro, medyo. Sagot ko na pilit pinapakasyual ang dating. Ewan ko, Mama Mia, pero parang hindi ko yata kayang magsinungaling sa kanya. Parang yung presensya pa lang yata niya ay nakakapagpasabi na sa akin ng totoo kong nararamdaman. At doon na nga nagsimula ang unang paikot-ikot na pagsubok. Hindi niya ito ginawang diretsyo. Sa halip, ang bawat tanong, ang bawat mumunting jokes, ang bawat pagtigil niya sa pagitan ng kanyang mga pangungusap ay parang maliliit na push and pull. Minsan, sinusubukan niya akong i-challenge sa opinion ko. Bakit ba palagi mong pinipili yung mga safe na choices? Tanong niya. Na tila ba sinusuri, hindi lang ang sagot ko, kundi maging ang buo kong pagkatao. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan dun sa tanong niya na safe choices lang ang pinipili ko o dapat ba akong magalit. Pero sa halip ay mas nangibabaw sa akin ang excitement. Parang gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong lumaban. Pero hindi sa paraang may galit o may pride, kundi sa paraang pagsakay ko sa kanyang laro. Habang nagtatagal ang pag-uusap namin, napansin kong unti-unti na akong napapa-expose sa kanya. Hindi niya sinasabi ng diretsyo pero may kakaiba siyang paraan na ipinaparamdam sa akin na kahit pangalawang pagkakataon pa lang naming mag-usap, ay parang kilalang kilala na niya ako. Napipinpoint na niya ang mga kahinaan ko, Mama Mia. At ginagamit niya ang mga ito para makuha ng tuluyan ng atensyon ko. Sa bawat maliit na tagumpay niya sa laro namin. Halimbawa, naiisip ko na hindi ko dapat ipakita na nai-stress ako sa tanong niya. Napapansin ko rin ang sarili ko na unti-unting naaakit sa mga tanong na yon. Nakakalito, Mama Mia. Sa totoo lang, habang inaalala ko para isulat at ibahagi sa inyo ang kwentong ito, ay nalilito din ako. Kasi alam kong may konting manipulasyon sa kanyang laro. Pero kahit na alam kong minamanipulan niya ang laro, ay tila mas lalo akong nahuhulog. Tila po ako isang gamo-gamo na kahit alam niyang masusunog siya sa apoy, ay hindi pa rin niya maiwasang maakit na lumapit dito. At sa dulo ng pagkakapi naming dalawa ay may sinabi siya sa akin na nag-iwan ng matinding epekto sa puso ko. Gusto kong subukan natin ulit, pero sa susunod, susubukan kitang ilabas dyan sa comfort zone mo. Tignan natin kung paano ka magre-react. Tignan natin kung kakayanin mong lumabas dyan sa comfort zone mo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Anong comfort zone ba ang tinatawag niya? Ang tinutukoy niya? Yung mga safe decisions ko ba sa buhay? O baka iba? Mama Mia, hindi ko malaman kung dapat ba akong ma-excite o matakot. Pero ang totoo, alam ko sa sarili ko na kahit medyo pinaglalaruan niya ako, ay tila natitrill pa ako sa susunod. Tila may halong excitement akong nararamdaman sa sinabi niyang sa susunod. Ibig sabihin, magkikita pa kami ulit. Ibig sabihin, hindi pa natatapos
ang laro naming dalawa. Mama Mia, kahit ilang ulit kong pinapaalalahanan ng sarili kong huwag mahulog sa laro niya, ay hindi pa rin nakinig ang puso ko. Hindi rin nakinig ang isip ko. Hindi ito basta pagmamahal o attraction lamang. Pakiramdam ko ay nakapasok talaga siya sa buong pagkatao ko. May antisipasyon na ako sa mga galaw na susunod niyang gagawin. May curiosity na ako kung paano niya ako susubukan sa susunod o kung paano niya ako babasahin o kung paano ba niya ipaparamdam sa akin ang kontrol niya sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula ang susunod na kabanata ng larong pinagsasaluhan naming dalawa. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Sa larong ito, wala pa akong kontrol. At alam ko na gusto ko ring maranasan kung paano bang pakiramdam na ikaw naman ang kumukontrol sa larong siya ang nagsimula. Pagkatapos ng aming pangalawang pagkikita ay parang wala na akong kapangyarihan sa sarili ko kapag naaalala ko siya. Hindi ko maintindihan. Hindi naman siya mayabang, Mama Mia. Hindi rin naman siya yung tahasang bastos. Hindi ko na nga nararamdaman na binabastos o pinag-iisipan niya ako ng hindi maganda. Pero bawat galaw at bawat salita niya, tila may sarili siyang paraan para hilahin ang atensyon ko at kontrolin ang isip ko nang hindi ko namamalayan. Isang hapon, nag-text na naman siya. Hindi po siya yung klase ng lalaki na magte-text ng, "Good morning, kumain ka na ba? Mag-ingat ka, namimiss kita." Hindi siya yung ganon. Hindi siya yung lalaking clingy. Hindi siya yung lalaking nagpapakita ng interes. Ang mga text niya diretsahan, simple. Hindi pakiusap, hindi paglalambing, kundi tila pag-uutos, kahit hindi naman pautos ang paraan ng pagtitext niya. Gaya nito, eto ang text niya sa akin. "Meron akong gustong ipakita sa iyo, Sophia. Pwede ba tayong magkita mamaya?" Tanong yun, Mama Mia. Pero ang pakiramdam ko habang binabasa ko yun ay wala akong choice kundi ang pumayag. Hindi ko na pinag-isipan ng matagal. Para bang ang sarili ko, kahit hindi sinasadyang mag-submit sa kanya, ay sumusunod sa bawat salitang binabanggit niya. At pagdating ko sa lugar na napili niya ay nandun na siya. Nakangiti. Relax na relax ang aura, pero yung kanyang mga mata ay tila ba nag-uutos. Tila ba isang among hindi mo kayang tanggihan. Parang nakikita niya ang bawat kiliti at kabas sa katawan ko bago ko pa man ito maramdaman. "Salamat naman at dumating ka," sabi niya. At nang umupo ako malapit sa kanya, ay tinitigan niya ako. Tapos inusog niya yung upuan niya palapit sa akin. Ngunit hindi basta malapit. Yung parang tamang distansya lang. Yung parang sapat na maramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Sapat para maramdaman kong sa pagkakataong yun, siya ang may kontrol sa paligid. Siya ang may kontrol sa mga mangyayari. Kakaupo ko pa lang, kakausog niya pa lang pero nagsimula na agad ang laro. Hindi naman niya ako pinilit, ngunit sa bawat tanong, sa bawat pagtitig niya sa mga mata ko, sa bawat paghalakhak niya sa mga sagot ko, pakiramdam ko ay sinusukat niya ang totoong limitasyon ko. Alam mo ba, may paraan ako para malaman kung gaano ka
nakadepende sa atensyon ko. Sabi niya habang titig na titig sa mga mata ko na tila ba ako ay kanyang hinihipnotismo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot sa sinabi niya, ngunit naramdaman kong kumulo ang tiyan ko, Mama Mia. Tila nagliparan ang mga paru-paro dito. Kinakabahan na kinikilig ako. Ngunit sa halip na lumayo, ay nangibabaw yung kilig. Na para bang may thrill sa idea na may control siya sa isang bagay sa akin. Nagpatuloy ang mga tanong niya. Meron siyang mga pinakita sa aking mga imahe, tapos tinatanong niya kung anong opinion ko sa mga imaheng yon. Hindi basta-basta ang mga tanong. Ang bawat isa ay may nakatagong challenge. May tanong tungkol sa choices ko, sa kung paano ko hinaharap yung stress, yung mga insecurities ko. Para siyang isang psychologist o psychiatrist, Mama Mia, na para bang bawat sagot ko ay sinusuri niya. At sa bawat titig niya nararamdaman ko na tila mas lalong lumalaki ang noon ay maliit lang na kiliti sa loob ko. Napapansin ko na kapag hindi ka sigurado, medyo namumroblema ka. Kumukunot niyang noo mo. Nakakaaliw kang tignan. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o tumawa sa mga obserbasyon niya. Pero napangiti ako, kahit pilit. Dahil sa konting pag-aalangan ko, sa dahan-dahang pagsuko sa laro niya, ay naramdaman ko, Mama Mia, na sa unang pagkakataon, may isang taong nagdodomina sa akin. Hindi niyo kasi na itatanong, Mama Mia, medyo dominante po ako, lalo na sa ibang tao. Lalo na sa mga nakakarelasyon ko. Strong daw po kasi ang personalidad ko. Kaya hindi niyo rin naman siguro ako masisisi kung na-excite ako ngayon na makaharap ang isang taong mas malakas pa ang pagkatao kaysa sa akin. Mas malakas pa ang personalidad kaysa sa akin. At ang tagal na panahon ko na pong naghahanap ng isang taong makakapagpasuko sa akin. At tila siya na ngayon. Tila dito na nga ako magsisimulang sumuko. Hindi naman lahat, hindi naman ganap na pagsuko, pero sapat para maramdaman niya ang pagbabago ng postura ko, ang tono ng boses ko, ang paraan ng pagtitig ko. Sure, may maliit na rebellion sa loob ko dahil sanay nga akong nagdodomina. Isang saglit na pagtatangkang ipakita na may sarili akong desisyon, ngunit sa huli ay napawi ito ng isang ngiti niya, ng isang simpleng pagtingin na para bang sinasabi niya sa akin na ako naman ngayon nang nakadumina sa'yo. Pagkatapos ng 2 oras ng pagpapakita niya sa akin ng kung ano-ano, ay nagdesisyon na kaming maghiwalay dalawa. Pauwi na ako noon. Ngunit habang naglalakad ako sa dilim ng gabi, kahit wala na siya, ay ramdam ko pa rin ang presensya niya sa paligid ko. Hindi ko alam kung papaano niya yun nagagawa sa akin. Pero para bang may maliit na bahagi sa akin na handang sumuko at sumunod sa kanya. Na handang gawin ang kahit na anong bagay na ipapagawa niya sa akin. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko, Mama Mia, naramdaman ko ang pakiramdam ng total submission. Hindi sa pisikal na paraan, kundi sa paraan ng emosyon at isip. Na parang sinasabi ko sa sarili ko na okay, hayaan mo muna siyang kontrolin ka. Tignan natin kung saan aabot to. Diba, naghahanap ka lagi ng isang taong kokontrol sa'yo? Eto na oh, nandito na. Dapat maging masaya ka. At dahil sa sinabi kong yun sa sarili ko, may halong excitement ang nararamdaman ko sa puso ko kasabay ng kaba. Alam kong sa susunod pa, alam kong mas magiging malalim pa ang ugnayan naming dalawa.
Pero alam mo ba kung anong mas nakaka-excite, Mama Mia? Yun ay ang malaman kung sino sa aming dalawa ang mananalo sa larong ito. Hindi ko inaasahan ang mangyayari sa susunod naming pagkikita. Akala ko gaya ng dati, siya ang may hawak ng lahat. Mula sa titig, sa emosyon, sa direksyon ng usapan. Ngunit sa araw na yon ay may napansin akong kakaiba. Nang pumasok siya sa cafe, sa unang pagkakataon ay may nakita akong nerbiyos sa mga kilos niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba o hindi, pero may napansin akong mga maliliit na pag-aalangan sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, parang kalakip ng vulnerability ang confidence niya. Medyo late ako, pasensya na. Sabi niya habang inaayos ang jacket niya at nagtataka ako sa maliit na pagkabahala na narinig ko sa tono ng boses niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan, ngunit may kakaibang thrill sa pakiramdam na sa wakas. May maliit na bahagi siya na hindi naman pala niya ganap kontrolado ang kanyang sarili. At sa loob ng aking puso, may maliit na tinig na tila nagsasabing, "Eto na ang pagkakataon mo." Habang umuupo kami, sinimulan ko ang laro. Hindi sa paraan ng pagiging bastos o agresibo, ngunit sa mahina at hindi kapansin-pansin na paraan. Ako naman ang nagtanong ng mga bagay na alam kong hindi niya inaasahan. Mga tanong na pwedeng magdulot ng pag-aalangan o magpakita siya ng kanyang emosyonal na bahagi. Alam mo, naku-curious ako. Hindi ka ba natatakot minsan? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. This time, ako naman ang nag-oobserba sa mga kilos niya. Na baka darating yung araw na hawak mo ang lahat ng bagay na gusto mong kontrolin? Para sa isang segundo ay napahinto siya. Tumingin siya sa kape niya. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin, na para bang sinusukat niya kung papaano ko napansin ang maliit na tila bitak sa kanyang ginawang pananggalang sa kanyang sarili. At sa halip na ibalik agad ang kontrol ay may ngiti siya, medyo pilit, pero naroon ang pagtatangkang hindi magpakita ng kahinaan. Alam mo, kakaiba ka sa mga babaeng nakilala ko. Iba ka, Sophia. Sa'yo, ramdam kong tila gustong-gusto mong magpasakop sa akin. Yung iba, ramdam ko na tila gusto nilang wag ko silang sakupin. Na para bang umiiwas. Pero ikaw, tila alam mo na pinipilit kitang kontrolin. Ngumiti ako. Tumawa. Ako? Makokontrol mo? Sigurado ka ba dyan, Devon? Bakit di natin subukan? Subukan natin kung sino ang magkokontrol sa ating dalawa. So what do you suggest? Tanong ko. San ba patutungo tong pagkikita natin? San ba patutungo tong pag-uusap natin? Sa paglalaro lang ba? O gusto mong subukan ang lahat ng limitasyon nating dalawa? Gulat na gulat ako sa tanong na yon, Mama Mia. Tingnan mo nga, nagulat ka. Hindi ka na makapag-react. Ang gusto ko lang namang sabihin, bakit di tayo pumasok sa isang serious relationship? Tumawa ako. Serious relationship? Sigurado ka bang relasyon ang mabubuo nating dalawa? Ngayon pa nga lang, nagpapatigasan na tayo kung sino ang kokontrol kanino. Tignan natin kung sino nga bang makakakontrol kanino. Why don't we try, hindi ba?
Mama Mia, sa unang pagkakataon ay napapaisip ako. Dati naboboard ako eh. Nabobore ako sa mga nakakarelasyon ko na tumitiklop sa akin. Ang tagal-tagal kong naghanap ng isang lalaking hindi titiklop sa kamalditahan ko. Siguro eto na nga. Siguro siya na nga. So ano to? We jump into a relationship without you even courting me? Tumawa siya. Bakit? Ikaw ba ang klase ng babaeng mahilig sa courtship? Ikaw ba ang klase ng babaeng mahilig sa ligawan? Nope, I'm not that kind of woman. Ganun naman pala eh. Bakit kailangan pa nating pagdaanan yun? Unless you want to feel you're in control. Unless gusto mo na parang nauutusan mo ako. Alam mo, nababasa mo ako. But nababasa din naman kita. Maybe this will be a challenge to both of us, right? Mama Mia, parang naging business deal o business transaction ang pagkakaroon namin ng relasyon ni Devon. Right at that moment, nag-usap kami. Nagdesisyon kaming subukan na maging kaming dalawa. Sabi ni Devon, Mama Mia, wala pa rong babaeng nakaka-challenge sa kanya ng totoo. Sabi ko naman, wala ding lalaking nakaka-challenge sa akin. Kaya ayon, sa coffee shop na yon, dun nabuo ang isang tila business deal na relasyon. Naging kami ni Devon. Pero alam nyo ba, Mama Mia? Alam nyo ba kung anong nakakatawa? Naging kami nga, pero pati tawagan ay hindi namin mapagdesisyonan. Ang gusto niya, siya ang magdesisyon kung anong tawagan namin. Gusto niya yung dear. Sa akin napaka-corny nun. Ang gusto ko naman, yung love. L-A-B. Para subtle lang, parang laboratory, di ba? Hindi kami magkasundo, kaya ang tinatawag niya sa akin ay dear, ang tinatawag ko naman sa kanya ay love. Sa bawat pagkikita naming dalawa, ay tila nakaka-excite. Merong mga laro na kami lang dalawa ang nagkakaintindihan. Gaya na lamang sa pagdedesisyon kung saan kami kakain, kung anong oras kami magkikita, kung sino ang mauuna doon, kung kaninong desisyon ba ang masusunod, lalo na sa pagkaing o orderin. Pero ang hindi ako handa, Mama Mia, pagkatapos ng 3 buwan, ng tila pag-challenge namin sa isa't isa, nagulat ako nung dumating si Devon sa trabaho ko. Hapon na yon, 5:00 na at labasan na sa trabaho. Nagulat ako dahil nandun siya, sakay ng kanyang R16 na big bike or R6 na big bike. Ang gwapo niyang tignan. Naka-leather jacket pa siya na tila ba isang kontrabida sa pelikula. Yung kontrabidang gwapo ha, hindi yung kontrabidang pangit. Yung kontrabidang mas gugustuhin mong manalo kaysa sa bidang lalaki. May dala pa siyang bouquet of red roses. Nung makita ko siya at nakita siya ng mga kasamahan ko, ay nagtilian ang mga ito. Oh, did I forget to mention na gwapo si Devon? Hindi yung gwapong-gwapo talaga na mala-artista, pero dahil sa tangkad niya, dahil sa tikas ng kaniyang katawan, lalong-lalo na sa kaniyang jawline, ay nagiging gwapo siya. Yung gwapong lalaking lalaki, Mama Mia. Tinitigan niya ako. Hawak niya ang bouquet of roses, pati na rin yung helmet. 2 helmet pa yun, Mama Mia. Hi, beautiful. Happy 3rd monthsary.
Nagulat ang mga kasamahan kong nandoon din at nag-aabang ng masasakyan o ng mga sundo nila. Third month, Sari? Uy, Sofia, may boyfriend ka pala. Di mo man lang sinasabi sa amin? Sabi nila. Bakit ko naman sasabihin? Is that part of my job? Tanong ko ng pabiro. Isa-isa silang nagpakilala kay Devon. Nagpapakyut pa nga yung iba, Mama Mia eh. Pero karamihan sa kanila kinikilig naman sa aming dalawa. Sinaway ko ang sarili ko. Dahil sa pagkakataon na yon ay kinilig din naman ako. Hindi ko aakalain na makakaramdam ako ng ganon. Huwag kang kiligin. Yung unang ma-fall, di ba talo? Yun ang usapan ninyo? Paalala ng isip ko sa puso ko. Pero nung inabot na niya sa akin ang bouquet of red roses, ay tila nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ko inaasahan ang ganong gestures sa kanya. Let's go. Dinner tayo? Sabi niya. Dahil mataas yung angkasan ng kanyang motor, ay inalalayan pa talaga niya ako, Mama Mia. Hindi po ako sumasakay o sanay na sumasakay ng big bike. Pa-jeep-jeep, pa-taxi-taxi lang po ako. Dati may nanliligaw sa akin na may kotse, pero hanggang dun lang. Hindi ko pa naranasan ang makasakay ng ganun kagarang motor. At nung isuot niya sa akin yung helmet, ay napakabango. Amoy bago. Pero kahit alam kong amoy bago yon, ay biniro ko pa rin siya. Ang bango ah. Kaninong ex mo to? Tanong ko. Tumawa siya. Don't be jealous, dear. Sa'yo to. Bagong bili ko. Para sa'yo lang talaga to. Kinilig na naman ng lola niyo kahit anong pilit niyang wag, Mama Mia. Pagkatapos noon ay bumiyahe na kami. Nakakita o nakarinig na ba kayo kung paano umandar ang isang R6 o Yamaha R6 na motor? Alam niyo ba kung gaano kalakas ang tambucho noon? Sa sobrang lakas, lahat yata ng nadadaanan namin o yung dadaanan namin, kahit hindi pa kami nakadaan, lumilingon na sa amin. Parang napapa-second look sila, Mama Mia. At dahil mataas yung upuan ng angkas, tila ramdam kong isa akong prinsesa habang nakaangkas sa kanyang likod. Nung una ay ayoko pang yumakap. Mawa ka, baka mahulog ka dyan. Hindi no, sanay kaya akong umangkas. Sabi ko kahit hindi totoo. Talaga? Ilan na bang naangkasan mo? Tanong niya na may halong panunukso, kaya inirapan ko na lang siya. Pero nung pinaandar niya ng malakas yung motor, ay doon ako nakaramdam ng takot. Mabilis ang takbo namin, kaya wala na akong nagawa kundi ang humawak sa bewang niya. Pero nung maarti pa ang pagkakahawak ko ay mas binilisan pa niya yung takbo. Kaya wala na akong ibang naging choice kundi ang yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Yan ang gusto ko, sabi niya habang pinapabagal ulit yung takbo. Kapag tinatanggal ko ang aking mga kamay sa pagkakayakap sa kanyang bewang, eto na naman, binibilisan na naman niya ang takbo, Mama Mia. Dinala niya ako sa Tagaytay, sa isang overlooking na restaurant kung saan masarap ang bulalo. Masarap din ang halo-halo. Masarap din yung kape. Ewan, halo-halo na yata ang nakain ko. Pero parang lahat masarap. Hindi ko alam kung masarap lang ba talaga yung restaurant na yon o nasasarapan lang ako dahil siya ang kasama ko. Mama Mia, habang kumakain kami ay kwento siya ng kwento tungkol sa buhay niya.
Hindi ko namamalayan na maging ako ay kwento na rin ng kwento sa kanya ng tungkol sa buhay ko. Kung ano-ano nang napag-uusapan naming dalawa. Hanggang sa sinabihan na kami ng waiter na last call na raw dahil magsasara na sila. Dun ko pa namalayan na mag-aalas 10 na pala ng gabi noon. Unang beses sa tanang buhay ko na nakipag-date ako na hindi ako na-distract ng cellphone ko. Nung tignan ko nga ang cellphone ko, Mama Mia, ay napakarami ng messages. Karamihan mula doon sa mga kasamahan ko sa trabaho na nakakita sa amin nung sinundo niya ako na may dala pa talagang bouquet of red roses. Nagtatanong, nanunukso. Pero meron din namang iba na mula sa mga kaibigan ko na makikipagkita sana. Nakalimutan ko tuloy na may imbitasyon pala ako sa isa kong college friend na may birthday nung araw na yon. Napa-oo na tuloy ako doon pero nakalimutan ko nung makita ko pa lang ang presensya ni Devon. Mama Mia, pagkatapos noon ay inihatid niya ako sa amin. Pero bago pa man ako tuluyang pumasok sa loob ng gate, ay hinila niya ako. At walang ano-ano ay niyapos niya ako at siniil ng halik. Bye dear, sweet dreams. Sana nag-enjoy ka. Una na ako. Love you. Mama Mia, nagulat ako sa sinabi niya. Pakiramdam ko noon, nag-blush ako kahit hindi ko nakikita ang mukha ko. Sa loob ng 3 buwan naming business deal na relasyon, never siyang nag-I love you sa akin. Unang pagkakataon yon. Hindi ko alam kung tunay. Hindi ko alam kung totoo. O baka strategy niya lang yon. Pero kinilig ako. Aaminin ko sa sarili ko at sa'yo, Mama Mia, na nag-wish ako na sana normal na lang kaming magkarelasyon. Sana wala na lang hamunang nangyari sa aming dalawa. Sana hindi na lang kami nagkahamunan sa isa't isa. Siguro mas malaya akong maramdaman yung kilig. Pagpasok ko sa bahay ay nagulat ang mga magulang ko, pati na rin yung kuya ko. Kita kasi nila yung ngiti at yung confusion sa mukha ko. Tapos pati na rin yung bouquet of red roses na dala ko. Uy, may bago kang boyfriend? Tanong ng kuya ko. Yes, bakit? Mataray kong sagot sa kanya. Uy, bakit hindi namin yan kilala ha? Papuntahin mo yan dito sa bahay ng makaliskisan. Yoko nga. Bakit ayaw mo? Siguro. Dahil paglalaruan mo na naman yan ano, hindi ka pa rin naman sigurado dyan no? Hindi no, nung kala mo sa akin playgirl. Di ka nga playgirl, pero madali ka namang magsawa sa mga naging karelasyon mo. Pero alam mo, ingat ka. Tingin ko dyan sa aura mo, parang in love ka dyan sa bago mong boyfriend. Hindi no? Hindi, boyfriend mo na? Gaya nga ng sabi mo kuya, tinetest ko pa naman yung water. Tinitignan ko pa naman kung bagay kami. O kung matitiis namin ng isa't isa, ganun, tsaka ako mai-in love. Lokohin mo lelang mo, Sofia. Kitang-kita dyan sa mukha mo, kilig na kilig ka. Pero papuntahin mo yan dito sa bahay ha. Gusto naming makaliskisan, di ba pa? Tumatawang sumasang-ayon naman ang papa ko. Huwag nyo nga ginaganyan yan si Sofia. Buti nga't kinikilig na yan ngayon eh. Sofia, kung sino man yan ha, pakilala mo sa amin. Promise. Tatartuhin namin ng maayos. Sabi naman ng mama ko na nang iinis pa. Kaya hindi ko na sila pinatulan dahil masisira lang ang gabi ko. Pumasok ako sa kwarto ko. Niyayakap-yakap ang bouquet of roses na natanggap ko.
Mama Mia, nakakahiyaman pong aminin pero unang beses ko po yung nakatanggap ng bulaklak. Sure, may mga nanliligaw sa akin, may mga naging boyfriends naman ako, pero never pa akong nabigyan ng bulaklak eh. Siguro dahil sa tapang ng personalidad ko, baka naisip nilang hindi bagay sa akin yung bulaklak. Oo, dinadala nila ako sa mga magagandang lugar, pinapakain ng mga masasarap, pero never akong nabigyan ng bulaklak. At nakakababae pala talaga kapag binibigyan ka ng bulaklak, Mama Mia. Nakakakilig. Nakaka-boost ng self-confidence bilang isang babae. Kakainis naman tong si Devon. Bakit ba ako pinapakilig ng ganito? Tanong ko sa sarili ko. Bago ako matulog ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Isang mensaheng hindi ko inaasahan na matatanggap ko. Sweet dreams. I had fun. See you tomorrow. Tapos, kiss emoji at heart emoji, Mama Mia. Kinilig ang lola nyo. Sobrang kilig. Pagkatapos ng gabing yon, halos araw-araw na po akong sinusundo ni Devon. Kapag po umuulan, may dala siyang raincoat. Tapos, dinadala niya lagi yung helmet na binili niya para sa akin. Sabi niya, Mama Mia, para sa akin daw talaga yon. Sabi niya, nag-e-enjoy siya habang ako ay kanyang sinusundo araw-araw. Aaminin ko, unti-unting nabubuwag ang pader na binuo ko sa sarili ko. Unti-unting nagiging babae ako. Alam niyo ba, dahil sa kanya, Mama Mia, gustong-gusto ko nang magsuot ng dress. Dati lagi akong nakaslacks. Wala naman kasing uniform sa trabaho namin. We can wear whatever we want. Pero nagulat ang mga kasamahan ko. Dahil first time ko raw magbistida. First time ko raw mag-ayos. At yung ayos ko ngayon ay hindi na raw singtapang ng mga ayos ko dati. Ako din naman ay napapansin din ng mga pagbabago kong iyon. Kinikilig ako. Natutuwa ako dahil masaya ang puso ko, pero at the same time hindi ko matanggal ang takot sa isip ko. Baka part lang ito ng laro. Baka parte lang ito ng pangungumbinsi sa akin ni Devon para mahulog ako sa kanya, para dominahin niya ako. At dahil sa pag-iisip na yon, minsan, kahit yung mga masasaya na date namin, ay nahahaluan ng inis. Nagugulat na lang siya dahil bigla akong naiinis sa kanya. Nagtatanong pa siya kung may nagawa raw ba siyang mali o may nasabi siyang hindi dapat. Ako din naman sa sarili ko ay naiinis ako dahil nasisira ko yung mga magaganda sana naming moments dalawa. Isang araw, hindi ko sinabi kay Devon na naka-leave ako sa trabaho. Sa kumpanya kasi namin, Mama Mia, compulsory po na i-take mo yung vacation leave mo. Dahil isa sila sa mga bihirang kumpanya dito sa Pilipinas na nag-i-encourage ng work-life balance. Kaya kahit ayaw mong mag-leave, parang compulsory. Dahil kung hindi mo gagamitin, mawawala lang yun at hindi naman mako-convert to cash. Sick leave lang po ang nako-convert to cash sa amin. Kaya wala akong choice. Actually, kaming lahat sa opisina. Wala kaming choice kundi mag-leave. At sa araw na yun, nakaschedule po ang 4 na araw kong leave. Tapos isang holiday, kaya buong linggo akong walang pasok. Hindi ko sinabi iyon kay Devon. Dahil gusto ko, this time, ako naman ang mansosorpresa sa kanya. Nasa bahay ako. Nagluto ako nung mga paborito niyang pagkain na nabanggit niya sa mga pag-uusap namin.
Nag-research pa talaga ako, Mama Mia, dahil hindi naman po ako naglalagi sa kusina. Mama ko po talaga ang reyna ng kusina namin. At dahil housewife ang mama ko, lagi po siyang ang nagluluto para sa pamilya. Kaya hindi ko masyadong nagustuhan o natutunan ang pagluluto dahil siya ang laging nakatoka doon. Nagulat ang mama ko nung 9:00 pa lang abala na ako sa kusina. Himala! At nandito ka sa kusina, Sofia. Ano yung niluluto mo? Ano po, kalderetang baka po. Marunong ka niyan? Eto nga po, Mama, oh. Tingin ako dito sa YouTube. Hindi ko naman masyadong masundan kasi ang bilis. Tapos di ko kilala yung ibang mga ingredients. Nako, bakit ka pa dyan sa YouTube? Alam mo namang masarap akong magkalderetang baka, di ba? Mama, nakakahiya naman po kasing humingi ng tulong sa'yo. Bakit, anak? Para ba to sa boyfriend mo? Unang beses kaming nag-usap ng ganun ng nanay ko, Mama Mia, kaya nakakahiya naman talaga. Nahihiya po akong tumango sa kanya noon. Naku, ang anak ko, in love na nga talaga. Halika nga, sige tulungan kita dyan. Tinulungan ako ng mama kong magluto at nag-bake pa talaga kami ng chocolate chip cookies na isa sa mga paborito rin ni Devon. Mama Mia, bago mag 11:00 ay naipack ko na yung mga niluto namin. Nag-book na agad ako ng masasakyan at pumunta na ako sa trabaho ni Devon. Pinapasok naman agad ako ng guard. Tinuro naman niya sa akin kung saan ko makikita si Devon. Pero bago pa man niya ako makita ay nakita ko na siya. May isang sexing babaeng naka-miniskirt. Maputi, makurba ang katawan na nakalingkis sa kanyang balikat noon. Tapos may binabasa silang dalawa. Ewan ko, report ata yun, di ko alam Nagulat ako. Sa sobrang pagkagulat ko, Mama Mia, ay hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Agad akong tumalikod. Agad akong naglakad palayo. Hindi ko alam kung nakita ako ni Devon o hindi. Iniwan ko sa guard yung pagkain. Ma'am, hindi niyo po ba nakita si Sir Devon? Tanong nung guard. Walang ano-ano, umalis ako. Hindi ko man lang sinagot yung tanong ng guard, Mama Mia. Hindi ako umuwi ng bahay. Dahil alam ko noon na nag-aantay ang mama ko sa magiging kwento ko sa kanya. At ayokong ikwento sa kanya ang nakita ko. Ayokong ikwento sa kanya ang naramdaman kong hapdi sa puso ko. Dahil sa nakita kong may ibang babaeng nakalingkis sa braso ng boyfriend ko. Pumunta muna ako ng simbahan. Isang bagay na matagal ko na pong hindi ginagawa. Noon sa unang pagkakataon ay umiyak ako ng umiyak. Sa unang pagkakataon ay inamin ko sa sarili ko na nasaktan ako, Mama Mia. Inamin ko sa sarili ko na sa laro naming dalawa ni Devon, oo na, ako na yung talo. Ako na yung unang nagmahal. Ako na yung unang nahulog. Iyak ako ng iyak. Pagkatapos noon ay isang desisyon ang sumagi sa isip ko. Tinawagan ko yung boss ko, Mama Mia. Tinanong ko kung open pa ba yung isang posisyon sa province branch ng aming kumpanya. Alam ko kasing nagpapahiring sila doon Pero wala naman pong libreng bahay o libreng transportation, board and lodging, walang ganon. Sinabi lang nila sa amin baka gusto raw naming lumipat ng probinsya. Agad akong nagdesisyon sa araw na yun na magpapalipat ako doon.
Nagtataka ang boss ko. Nagtanong kung anong dahilan sa biglaan kong desisyon. Sabi ko, gusto ko lang ng bagong scenery. Gusto ko lang ng bagong lugar dahil nababagot na ako. Nagsinungaling pa nga ako, Mama Mia eh. Sinabi kong iniisip ko nang mag-resign. Pero nung binanggit niya ang tungkol sa province branch namin na nangangailangan ng isa pang empleyado, ay nag-isip ako kung magre-resign ba o magta-transfer. Sigurado ka ba, Sofia? Walang board and lodging allowance to ha? Mag-uumpisa ka dun. Hindi tulad dito na sa bahay ka ninyo umuuwi. Magiging mahirap pero Manila rate ka rin naman. Sigurado na ako, sir. Magpapalipat ako. Pagkatapos noon, gabi na nung umuwi ako ng bahay. At tulad ng inaasahan ko, gising pa ang mama ko at nag-aantay ng kwento. Pero siguro, may radar ata ang mga nanay, Mama Mia, ano? Kasi nung makita niya ang itsura ko ay hindi na siya nagtanong. Bagkus ay niyakap niya ako. Pagkatapos noon ay sinabi ko sa kanya na magpapalipat ako sa ibang branch. Ayaw sana nilang pumayag pero wala rin silang naggawa, Mama Mia. Kinabukasan din ay naganda agad ako ng aking mga dadalhing gamit. Kahit naka-vacation leave pa ako ay pumunta na agad ako dun sa probinsya. Sabi ko, hahanap pa ako ng matutuluyan ko. Magsisettle pa ako doon bago ako bumalik ng trabaho sa Lunes. Sinabi ko rin sa mama ko na huwag sasabihin sa kahit na kanino, lalo na kay Dibon ang kinaroroonan ko. Bakit ko pa nga ba sinabi yun? Nag-e-expect ba akong hahanapin niya ako? Nag-e-expect ba akong susundan niya ako? Pagkatapos noon ay pumunta na nga ako ng probinsya. Pero Mama Mia, Lunes ng umaga, pagpasok ko sa bagong trabaho ko ay nagulat ako at nandun at nag-aantay sa akin si Devon. Wala na kasi siyang contact sa akin. Bukod sa blinak ko siya sa mga social media accounts ko, ay nagpalit din ako ng cellphone number na bago. Sure, nag-i-exist pa naman yung luma akong number pero hindi ko muna binubuksan yung phone ko na yon. Binigay ko na rin sa boss ko ang bago kong cellphone number at sabi ko doon na niya ako kontakin. Kaya nagulat ako kung bakit nandun si Devon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko na inis na inis. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dito ako nagtatrabaho. Hindi. Nagpa-transfer ka dito ng biglaan, hindi ba? Ano bang pakialam mo kung nagpa-transfer ako? Tinignan ko ang relo ko. Hindi pa naman oras ng trabaho, kaya hinila ko si Devon palabas. Dahil ayokong magka-eksena doon, Mama Mia. Unang araw ko sa branch na yon, magkakaroon pa ako ng chismis. Hinila ko siya sa isang bakanting lote sa malapit lang sa opisina. Ano bang pinunta mo dito, Devon? Dear, pinuntahan kita sa inyo. Wala ka. Nagpakilala na nga ako sa mga magulang mo eh. Pero sabi nila, nire-respeto daw nila ang desisyon mong ayaw mong magpakita sa akin. Bakit? Magtatanong ka pa? Bakit hindi ka nagpakita sa akin nung pumunta ka nung nakaraang linggo sa opisina? Binigay sa akin nung guard yung niluto mo. Ang sarap nun ha? Devon, huwag ka nang mga maang-maangan pa. Tapos na ang larong ito. Panalo ka na, Devon. Anong laro? Anong panalo? Ano ba yung sinasabi mo ha? Di ba laro lang naman ang lahat ng to? Kung sinong unang mapol, talo? Kung sinong unang magmahal, talo? Oo, panalo ka na. Una kitang minahal. Kaya ako hindi nagpakita sa'yo dahil nakita kong may isang sexing ahas na nakalingkis sa braso mo. Ayoko namang istorbuhin kayo nun eh. Nagulat ako sa reaksyon niya, Mama Mia. Nakangiti siya. Ano yung ngiti na yan? Ngiting tagumpay? Sige na, mock me all you want. Nagtagumpay ka na, sige na, ikaw na.
ikaw na magaling, ikaw nang panalo. Wala akong pakialam sa tagumpay. At hindi naman laro para sa akin ang lahat ng to, Sofia. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Ano? Diba deal lang naman ang lahat sa atin? Tanong ko. Siguro para sa'yo, oo, deal. Pero para sa akin, hindi. Sa totoo lang, Sofia, matagal na kitang nakikita bago pa man kita lapitan. Matagal na kitang gusto bago pa man ako nagpakilala sa'yo. Kaya lang masyado kang matapang, masyado kang malakas. Hindi ka basta-basta nalalapitan. Kaya ginawa ko ang imaheng yun. Ang imahin ng isang lalaking may kumpiyansa sa sarili para wag akong matakot na lumapit sa'yo. Kaya lang, nung napapalapit ako sa'yo, hindi ko naman alam kung paano aaminin sa'yo ang totoo. Kaya nag-propose ako sa'yo ng larong ito. Pero maniwala ka, hindi laro para sa akin ang lahat. Mama Mia, gulat na gulat ako sa mga sinabi niya. In short, inamin niya sa akin na mahal niya ako matagal na at masaya siyang malaman na minamahal ko na rin siya. Pagkatapos naming mag-usap ay nagkaiyakan pa kami't nagkayakapan. Hindi ko na namalayan na mag-iisang oras na pala mula nung nag-umpisa ang trabaho. Tinawagan ko yung boss ko. Nahihiya man ako pero kinancel ko ang pagpapatransfer ko sa branch na yun. Natawa na lang talaga siya na naiinis sa akin. Ikaw talaga, Sofia. Nagdedesisyon ka talaga ng padalos-dalos, nadadamay patuloy ako. O siya, sige na, bumalik ka na dito sa opisina. Pero, kailangan mong mag-IR dahil absent ka ngayon, ha? Sabi niya. At dun nga nag-umpisa ang isang matamis na pag-iibigan namin ni Devon na hanggang ngayon ay patuloy pa rin naman, Mama Mia. Isang pag-iibigan na nagsimula sa pagmamanipula. Akala ko pagmamanipula pero hindi pala. Sa ngayon ay buntis na po ako sa panganay namin ni Devon. January of 2024 nung ikasal kami. Mama Mia, natuwa naman ako at nung December talaga, December 1, exactly, nalaman kong nagdadalang tao ako. At etong batang nasa sinapupunan ko, eto po, ang Christmas gift at best New Year's gift para sa aming dalawang mag-asawa. Hanggang dito na lang po, Mama Mia, at naway na-entertain, kinilig, at na-inspire kayo sa kwento naming dalawa ni Devon. Lubos na nagmamahal, Sofia. Ay, super naman pala yan. Hindi lang naman pala si Devon ang medyo manipulative, medyo may mga ano-anong ganyan, kundi maging si Sofia pala, dominante din pala, may pagka-manipulative. Pero kakaiba yung love story nilang dalawa, Nagsimula sa pagalingan kung sino ang mas magaling mag-manipulate kanino, parang ganun. Pero ang ending, nakakakilig naman pala. Kayo ba'y kinilig? Lunes na Lunes, tayo ay kinikilig dito. Pakiano naman dyan, Sofia. Congratulations sa'yo. Mapapasana all naman talaga kami. At maraming salamat sa pag-share mo ng inyong kakaiba, ngunit napakagandang love story dito sa ating program. Thank you so much, Sofia and Devon. And sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, I know na kayo ay kinilig dyan sa tabi-tabi. So all you have to do kapag kinilig kayong tunay dyan, mag-like at mag-follow na rin o mag-share na rin nitong kanilang kwento para naman kiligin din yung mga friends ninyo dyan. Diba? Kaway-kaway naman sa mga nag-share sa ating kwento palagi. Maraming salamat po talaga.
And for your comments, ayan po ang ating comment section sa baba. Pwede po kayong mag-drop dyan ng inyong mga komentaryo tungkol sa kwentong ito ni Sofia at ni Devon. At syempre, bago tayo umalis, ay mag-hi muna tayo sa ating mga suki na mga members. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa atin pong channel. Hi ako sa mga nagbabalik members na sina Colleen Bueno and Gimaras Girl. Maraming salamat. Sa mga hindi naman po umalis, thank you very much. Marlia Giana Shane, Benson Boisers, Mac Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po talaga. At syempre, thank you din from the bottom of my atay balun-balunan at iba pa sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasubscribe sa atin kahit di nagpa-member ha. Araw-araw naman tinitignan kung meron tayong upload for today's video. Hello po sa inyo. Hi kay Maria Elena Abe. Ayon. Hello din kay Nori Rom. Maraming salamat. Hi din kay Lorna Manza. Hi Madam Lorna. Kay Charlene Baclohan. Maraming thank you. Marvy Montecilio. Christina Season. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din kay Mary Grace Ruelo. Maraming salamat sa iyo. Leonida Ramirez Blue 6698. Maraming salamat Ruby Ramos, Mary Garbo, Jennifer Tambis, hello po. Maraming thank you talaga. At hello din ako kay Grace Otaniez. Maraming salamat. Yes, happy ending din ito ngayon. Hi din kay Gimaras Girl, kay Shumi, kay Rose Eunice, kay Sai, maraming salamat. Kay Jaime Rodriguez, Melissa Paulo, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Thank you very much sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting programa. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Mwah, mwah, mwah. I love you all very much. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na humihikayat sa inyo na kung meron din kayong sarili ninyong kwento na gusto nyo pong i-share dito sa ating mga tagapakinig, all you have to do is to drop us an email. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Yan din po ang inyong i-email sakali mang meron kayong mga naiisip na kung ano-ano dyan. Maraming thank you again. I love you all so much. Mag-ingat po kayo palagi and happy Monday everyone. Bye-bye!